Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 249 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Ano ang Pangako ni Kristo. At ang topic natin yan ay Second Coming of Christ. Sabi po dito yung concept na Second Coming of Christ is a sudden, personal, visible, and bodily return of Christ, of Jesus from heaven to earth. As he promised throughout Scripture, unlike his first coming in humility, his return will be in power and glory, bringing final judgment and the consummation of all things. This event marks the fulfillment of God's redemptive plan. Christ will raise the dead, gather his people, punish the weak, and usher in the perfect new heaven and new earth. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Acts chapter 1 verses 11. Sabi po dito, but you will receive power when Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and the cloud hid from their sight. They now were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly 2 men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him to go in heaven. At sa Tagalog po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi po sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y kinublin ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo. Biglang may 2 lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na sinabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tuwid-tuwid sa langit? Ito si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating sa kaya ng inyong makitang pagpunta niya sa langit. At ang teachings po natin ngayon, the second coming of Christ. Ito po. Number 1, it is visible, bodily, and unmistakable. Ito po, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, talagang visible siya, bodily, and higit sa lahat, unmistakable, talagang walang pagkakamali, diba? Yun sa pangalawang second coming natin, bakit talagang lahat tayo na-excite, kasi sino ba naman di ba excite sa muli niyang pagbalik, diba? Sa muli ulit natin siyang mapakilig. And number 2 po, it is both salvation and judgment. Ito po, sa muling ito po, yung may kaligtasan at judgment sa pagbabalik ng ating Panginoon. Yung second coming, talagang dapat nag-ready tayo dito, diba? Kasi syempre, gusto naman natin maligtas, pero sa ganun, may judgment na magaganap, kasi lahat naman tayo lahat tayo dun maisasalang, wala dun pinipili, diba? Kahit sabi mo, pastor, hindi exempted ka sa final judgment, hindi po, lahat po tayo kasama. And number 3 po, it is the end of all evil, suffering, and death. Ito po, kinagandahan talaga sa second coming ng ating talagang lahat ng kahirapan, paghihirap, kasamaan, lahat yun mawawakasan natin Panginoon. Pagbalik niya talaga, wawakas niya yung mga nagpapakahirap sa mga tao na nanampalataya sa Kanya. Gusto niya wakasan na yun, diba? Kasi ayaw niya maghirap yung mga tao sumasamba at nanampalataya sa Kanya. And application naman po, pagkakamapay sa ating buhay. Number 1, prepare the way for the coming of the Lord. Ito po, talagang mag-prepare tayo. Kailangan natin paganda. Ihanda ang ating mga sarili, lalo na yung mga mahal din natin sa buhay, diba? I-prepare po natin sila sa muling pagbalik ng ating Panginoon. And number 2 po, plant seeds of hope in the hearts of people. Ito po,
i-ano po natin sa bawat tao na nakasalumuhan natin, talagang itanim natin sa puso nila na talagang may pag-asa pa. Diba, may talagang pag-asa pa, lalo na sa muling pagdating, pagbalik ulit ng ating Panginoon, lalo sa mga taong wala na ng pag-asa sa buhay, diba? Puro burden na yung nararamdaman. And lastly po, persuade your family to become kingdom workers. Ito talagang ano po natin ang ating pamilya, ilapit po natin na talagang maging magtrabaho tayo sa kaharian ng Panginoon, sabay-sabay tayo maglingkod at papurihan siya. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po manutunan kayo at huwag po natin kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay